Kinansela ni Pangulong Donald Trump ang blockade sa enerhiya sa Cuba at pinayagan ang Russian tanker na magdala ng fuel. Direktang iniutos ng White House na huwag pakialaman ng US Coast Guard ang Russian tanker. Kahit noong Enero pa lang ay opisyal nang inanunsyo ni Trump ang ganap na blockade sa Cuba at nagbanta na kung sinumang bansa ang susubok na basagin ng blockade at magpadala ng langis sa mga autoridad ng Cuba, agad silang papatawa ng napakalalaking taripa sa kalakalan. Ngunit ngayon, biglang inanunsyo ni Trump na ayon sa kanya, kung may bansa mang gustong magpadala ng langis sa Cuba ngayon, wala siyang problema doon, kahit pa ito ay Russia o hindi. Pinaka-nakakatawa, sinabi ni Trump na siya raw ay hindi naman nagpatupad ng blockade sa Cuba. Guni-guni niyo lang daw yon. Sabi pa ni Trump, di makakatulong ang langis ng Russia sa Cuba dahil naniniwala siyang babagsak din agad ang komunistang gobyerno sa Havana. Sa Kremlin, nagyabang sila na habang hinaharangan ni Trump ang pagpapadala ng langis sa Cuba ng ibang mga bansa, sila raw ay may kasunduan mismo sa presidente ng Amerika tungkol dito. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ng impormasyong nandito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription. Kung interesado kayo, panurin ang video at basahin ang mga komento. At mag-isip-isip gamit ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kaya, ang blockade ng Cuba na inihayag ni Trump noong Enero ay opisyal na natapos ng walang anumang resulta. Ang Russian tanker na Anatoly Kolodkin na may kargang opisyal na 100,000 tonelada ng krudong langis ay dumating ngayon sa Cuba. Dumating na at ang Coast Guard ng US na humaharang sa ibang mga barkong papuntang Cuba ay hindi man lang ginalaw ang mga Ruso dahil nakatanggap sila ng direktang utos mula mismo sa White House. Ayon sa Mintrans RF, dumating na sa Cuba ang Russian tanker na Anatoly Kolodkin na may 100,000 tonelada ng krudong langis bilang humanitarian na kargamento. Sa ngayon, ang barko ay naghihintay ng pagbaba ng kargamento sa Matanzas Port. Sinabi ng tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov na mahalaga para sa Havana ang paghahatid ng Russia na gasolina at ito ay napag-usapan na dati kasama ang mga Amerikanong kasamahan. Ayon kay Peskov, magpapatuloy ang Moscow sa paghahatid ng mga supply ng enerhiya sa Cuba. Para sa mapanuring manonood, agad na tanong, hindi ba't nagbanta si Donald Trump sa sinumang magpapadala ng langis sa Cuba? Ipapaalala ko sa inyo ang ilang bagay. Noong ika-29 ng Enero, 2026, idineklara ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang state of emergency dahil sa banta mula sa Cuba. Nagtakda siya ng patakaran sa taripa sa mga produktong galing sa mga bansang nagbebenta o nagsusuplay ng langis sa Havana. Mahalagang binanggit ang O sa anumang paraan. Hindi lang ito tungkol sa pagbenta ng langis. Anumang magdala ng langis sa Cuba ay agad mapapatawan ng parusa. Sabi nga noon mismo ni Trump at ito ay sipe. Nilagdaan ng kautusan para protektahan ang seguridad at panlabas na pulisiya ng US laban sa masasamang gawain ng rehimeng Cuban. Sa opisyal na dokumento na hanggang ngayon ay may legal na bisa at hindi pa rin kinansela. Nakalagay doon na ang Estados Unidos ay obligadong magpatupad ng karagdagang taripa sa pag-aangkat mula sa anumang bansa na direkta o hindi direktang magdadala ng langis sa Cuba. Ayon sa dokumento, sinasabing sinusuportahan ng rehimeng Cuban ang terorismo at mapanirang puwersa at nagdudulot ng kaguluhan na nagbabanta sa seguridad at patakarang panlabas ng Estados Unidos. Ngunit may espesyal na bahagi sa dokumentong ito para sa impormasyon na, ayon sa CP, sa Cuba matatagpuan ang pinakamalaking dayuhang pasilidad ng Rusya para sa pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng radyo tungkol sa Estados Unidos. Hanggat hindi ito inaalis ng rehimeng iyon, mananatili ang US blockade. Matapos dakpin ng US si Pangulong Nicolas Maduro noong Enero, tumigil ang isla na nasa ilalim ng rehimeng komunista sa pagtanggap ng langis mula sa pangunahing tagapagtustos nitong Venezuela. Kalaunan, nahinto ang supply mula Mexico at ibang bansa nang magbanta ang administrasyon ni Trump ng dagdag na taripa sa mga nagsusupply ng langis. Pagkalipas ng 2 buwan mula nang ipahayag ang blockade, biglang nagbago si Trump. Ngayon, ika-30 ng Marso, biglang sinabi ni Trump na wala siyang tutol kung magpapadala ng langis sa Cuba ang kahit anong bansa. Sabi niya,
Blockade? Anong blockade? Wala namang blockade na nangyari. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Lumabas na ang Russian tanker na dumating ngayon sa Cuba ay kabilang sa shadow fleet ng Russian Federation at nasa ilalim ng mga parusa ng Amerika. Pero hindi rin ito napansin ni Trump. Hindi ito nakikita ni Trump na yon at sinabi niya na naaawa lang siya sa mga Cuban na nangangailangan ng enerhiya. Yung blockade, sabi ni Trump, hindi na kailangan ng blockade dahil malapit na raw bumagsak ng kusa ang komunistang rehimen sa Havana. Sabi niya, nakuha na natin ang gusto natin. Ano pang blockade? Magbabahagi ako ng sipi mula kay Trump. Kung may bansa na gustong magpadala ng langis ngayon, langis papuntang Cuba, wala akong problema dyan. Mas gusto kong payagan ang pagpasok ng langis sa Cuba kahit galing sa Russia o sa kahit sino paman dahil kailangan ito ng mga tao para sa pampainit, pampalamig at iba pang pangangailangan. Ang Cuba ay talagang nakatakdang mapahamak. Masama at korap ang pamahalaan nila at kahit makatanggap sila ng tanker ng langis o hindi, wala ring pinagkaiba. Mas pinili kong palampasin yon kahit pamula sa Russia o kahit sino paman. Pero dito lang, isa pang tanong, bakit na ba inihayag ang blockade sa buong Cuba? At bakit dati, halimbawa, nagbanta si Trump sa Mexico ng taripa na sinubukan ding magpadala ng mga tanker ng langis sa Cuba, pero ngayon, hindi niya binabanta ng mga Ruso? Gaya ng sinasabi nila, iba ito, hindi mo naiintindihan? Sa madaling sabi, muling taas ang binastos ng mga Ruso si Trump. Pinunasan niya ito at nagkunwaring wala lang. Sabi niya, anong blockade? Bakit ninyo ako kinukulit? Sa presidential plane, tinanong siya tungkol dito at halatang kinakabahan. Sabi niya, anong blockade? Sino na blockade sa Cuba? Wala namang ganon. Iniulat ng Ukrainian intelligence na nag-recruit ang Russia ng halos 15,000 taga-Cuba para labanan ang Ukraine. Ang langis ay nagsilbing bayad sa mga komunista para sa kanilang manpower. Samantala, si Trump ay nagkukunwaring inosente at nang sabihan siya ng mga mamamahayag sa presidential plane tungkol sa desisyon, ang pagdaan ng Russian tanker mula sa Shadow Fleet ay nakakatulong kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Sagot ni Trump, si Putin ay mawawalan lang ng isang kargamento ng langis, yun lang. Kung gusto niya at ng ibang bansa yon, hindi ako masyadong nababahala. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ang link. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o kumuha ng may bayad na subscription gamit ang mga link at detalye ng bayad sa video description o sa QR code sa inyong screen. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.